Dear Kuya Bono, bawat isa sa atin ay nag-aasam na sana kumpleto ang buhay natin kasi kapag may kulang parang hindi tayo masaya. Sa mga taong kagaya ko na maraming kulang sa buhay, alam kong umaasa din kayo na balang araw ay mapupunan din ang mga puwang sa buhay ninyo. Marami din akong kakilala na sinanay na lang nila ang sarili nilang mabuhay sa kabila ng maraming kakulangan sa buhay nila at sinikap na lang nilang maging masaya sa kung anong meron sila. Ikaw kahugot, anong kulang sa'yo? Itsura, pera, jowa o pamilya? Paano ka nabubuhay sa kabila ng mga kakulangang ito? Magandang oras po sa lahat. Ako po si Irene at sisikapin ko pong hindi ako magkulang sa paglalahad nitong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Kahugat, umasang darating ang tunay na pag-ibig at kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y wag iwawaglit, hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Bata pa lamang ako, Kuya Bono, ay alam ko na kung anong kulang sa buhay ko. Magulang, ama at ina. Ayon kay Lola at iba pang kamag-anak namin ay isa ang mami ko sa mga namatay sa tsunami na nalikha ng Indian Ocean noong 2004. Noon ay nasa Sri Lanka si Mami kasama ang boyfriend niyang Amerikano. 5 taong gulang pa lamang ako noon at hindi ko na natatandaan ang iba pang mga pangyayari. Wala din akong masyadong matandaang moments namin ni Mami ko, pero may mga pictures kami together noong baby pa ako. Sabi pa ni Lolo nung buhay pa siya, black sheep daw si Mami sa pamilya. Sakit ng ulo, problema ng pamilya. Siya lang daw ang ganon dahil ang 4 niyang kapatid ay mga matitino. Panganay si Tita Lucy na isang public school teacher noon. Sumunod si Tito Roy na dating sundalo pero nagkaroon ng kaso, nakulong ng matagal na panahon pero nakalaya din. Pero noong makalabas ng bilangguan ay hindi umuwi sa pamilya niya. Nagtago at napakatagal na panahon bago siya muling nagpakita. Pangatlo sa mga anak ni na Lolo at Lola ay si Tita Mary na isang OFW sa UAE. Pang-4 si Mami at bunso si Tito Rome na isang Becky. Nagtatrabaho siya sa isang malaking kumpanya sa Maynila at the same time ay meron din siyang sariling parlor. Si Tito Rome lang daw ang madalas makadalaw noon kay Tito Roy sa Muntinlupa, pero wala din siyang alam kung saan nagtungo si Tito Roy matapos itong makalaya. Isinilang at lumaki akong walang tatay. Basta ang kwento nila sa akin, isang araw lang daw noon ay dumating si Mami na may dalang baby. Ako yun. Lumayas din after 2 weeks at iniwan ako kay Lola na siya nang nag-alaga at nagpalaki sa akin. Wala man akong kinagas ng Mami at Daddy ay hindi naman ako nagkulang sa pag-aalaga at pagmamahal dahil ibinigay iyon ng Lolo at Lola ko sa mother side. Si Lola Bene at Lolo Pijong. Lumaki din akong sagana sa mga bagay-bagay dahil may kaya sila sa buhay. Hindi mayaman, may kaya lang pero ang tingin sa kanila ng mga kapitbahay ay mayayaman sila.
May kalawakan kasi ang mga lupain nila. Si Lolo Pijong noon ay mahilig sa sabong at napakarami niyang manok na panabong na inaalagaan ng mga tauhan niya sa kanyang malawak na lupain sa tabi ng highway. Malapit din lang sa bahay niya. Kasama sa mga tauhan ni Lolo ay si Tito Modi. Hindi naman siya kamag-anak pero nakasanayan ko lang siyang tawaging Tito kasi parang parte na siya ng pamilya namin. Ang asawa niyang si Tita Madel ay katulong nila Lola Benny sa bahay. May 2 anak sina Tito Modi at Tita Madel. Sila ay sina Adele at Arwin. Mas matanda ng 1 taon sa akin si Arwin, mas bata naman sa akin ng 1 taon si Adele. Nung grade 3 na ako, hindi na ako hinahatid sa school ni Lolo or Lola kasi may nagmamagaling na maging gwardya ko daw, si Arwin. Tandang-tanda ko pa ang mga salita ni Arwin noon kay Lolo. Hindi ko yan pababayaan, Lolo Pijong. Kahit langgam, hindi ko hahayaang kagatin siya. Kahit langaw, hindi ko papadapuin sa balat niya. Talaga ha? Sige, sagot ko na ang baon mo, Arwin, basta tuparin mo ang sinabi mo ha. Babantayan mo si Irene dahil alam mo namang iyan ang aming munting prinsesa. Malapit lang naman ang elementary school sa bahay ni na Lolo Kuya Bono. Siguro nasa 400 meters lang. 21 na bahay lang ang dadaanan, nasa school na kami. Tig-isa kami lagi ni Adele ng payong at kami talaga ang magkasabay. Si Arwin ay laging nasa likod namin. Pero kapag may batang asar at pagtitripan kami ni Adele, agad haharang si Arwin na para bang bodyguard talaga namin. Grade 5 ako Kuya Bono nung magsimula akong magka-crush sa 2 kong kaklase. Sila ay sina Bernard at Percy. Pareho silang cute, malinis sa katawan at mabait. Si Bernard ay pamangkin ng principal namin pero Mami ang tawag niya sa aming principal. Si Percy naman ay anak ng Tito Roy ko. Pinsan ko daw si Percy, first degree. Iyon ang paniwala ng nakararami noon at yun din ang dahilan noon Kuya Bono kung bakit nilalabanan ko ang sarili ko na magka-crush kay Percy. Ilang beses ko siyang iniiwasan noon pero masyado siyang mabait sa akin. Liban kay Arwin ay tagapagtanggol ko din lagi si Percy. Pero hindi lahat ng tao ay naniniwalang pinsan ko si Percy. Ang mga kaibigan ni Tito Roy, lalo na ang mga barkada niya ay hindi naniniwalang anak ni Tito Roy si Percy. Transfer lang si Percy sa school namin noon sa elementary. Dumating siya sa school namin nung grade 4 kami. Dati ay sa Maynila siya nag-aaral pero nung makulong din ang mama niya dahil sa isang kaso ay inuwi na siya ng lola niya at pumasok na rin siya sa school kung saan kami nag-aaral. Bata pa lang si Percy noon Kuya Bono pero naging topic na rin siya ng mga chismosa. Kontrobersyal kasi ang pagkatao niya. Mahirap pumili ng paniniwalaan Kuya Bono dahil maraming nagsasabi na matinong babae ang mami ni Percy noong dalaga pa ito at tanging si Tito Roy lang daw ang boyfriend niya. Pero marami ding nagsasabing hindi siya matinong babae. At marami siyang boyfriend liban kay Tito Roy na isa nga kasing sundalo at laging nasa malayo. Kaya nakulong si Tito Roy dahil di umano ay nirape daw nito ang mami ni Percy at si Percy ang naging bunga ng gahasaang yon. Noon daw makulong si Tito Roy ay sa Maynila na tumira ang mami niya, doon na rin isinilang si Percy. Tapos nakapag-asawa ito ng iba na di umano'y miyembro ng isang sindikato ng droga.
Pero di umano lang ako, Kuya Bono, dahil lahat naman talaga ng ito ay kwento na lang sa akin kasi nga wala pa kami ni Percy noon. Hindi pa kami sinisilang. At nung magkamalay na ako, wala sila sa paligid ko. At kung bakit naniniwala si Tito Rome na bunsong kapatid ni na Mama, na anak nga ni Tito Roy si Percy, ay dahil nga sa umamin si Tito Roy na ginalaw niya ang mama ni Percy. Kaya nga siya nakulong noong kasuhan siya ng mami ni Percy. Pero ang iba kong tita, hindi naniniwala. Maging si Lola noon ay 50-50 ang kanyang paniniwala. At pati ako, Kuya Bono, nung elementary ako, grade 5 at grade 6, kung kailan kasagsagan ko ng pagkakakrush ay naniniwala din ako na pinsan ko ang isang crush ko, si Percy. At lalo pa akong kinabahan nung sabihin sa akin ng best friend kong si Ali Lee na napapansin daw niyang crush din ako ni Percy. Hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko, Kuya Bono, pero maitsura din naman talaga ako. Lalo na syempre nung elementary at high school pa ako. Cute ang tamang description siguro sa physique na mukha ko. Hindi kasi ako katangkaran, Kuya Bono, at hindi rin ako tabain. Idagdag mo din yung syempre alagang-alaga ako ng lola ko, kaya't naalagaan talaga ako ng tama. At na-spoil din ni na lolo at lola ang mga kaartihan ko noon. Pati si Tito Rome kapag umuwi siya, ang dami niyang pasalubong sa amin. Sa amin kako, Kuya Bono, kasi marami din siyang pasalubong para kay Percy. Si Tito Rome lang ang close kay Percy, Kuya Bono, kasi nga nagkaroon talaga sina Tito Rome at Tito Roy ng magandang ugnayang noong nakakulong pa si Tito Roy at si Tito Rome ay nasa Maynila nga. At doon nagtatrabaho. Kahit nung maliliit pa kami, nakakapunta lang si Percy sa bahay ni Lola kapag umuwi si Tito Rome at isinasama niya si Percy sa bahay ni Lola. Pero madalang lang yon dahil 3 beses lang yata sa isang taon kong umuwi sa Pangasinan si Tito Rome. At natatandaan ko rin na hindi natutuwa sina Lola at iba pang tita ko kapag dinadala ni Tito Rome si Percy noon. Tanging si Lolo lang ang may gusto kay Percy at syempre ako. Kuya Bono, maliliit pa kami ni Percy noon ay malapit na ang loob ko sa kanya. Nasa pag-iingat ni Tito Rome ang mga pictures naming dalawa ni Percy noong maliliit pa kami. At kahit hindi kami nagkasama ni Percy mula kinder hanggang grade 4, kasi sa Maynila na sila tumira, hindi pa rin niya ako nakakalimutan. Natatandaan ko din na laging kinukwento ni Tito Rome sa akin noong tuwing uuwi siya ng Pangasinan na hindi niya kasama si Percy. Lagi daw akong tinatanong ni Percy sa kanya. Bata pa lang talaga kami, love na ako ni Percy. Samantalang ako ay lumalaki sa mga sinasabi ni na Lola at mga tita ko na masamang babae ang mami ni Percy at siya ang dahilan kung bakit nakulong si Tito Roy. Iyon ang dahilan kung bakit hindi rin nila gusto si Percy kahit pa napaka-cute ni Percy noong mga bata pa kami. Napakaputi at mas mapula pa ang labi kesa sa akin. Yun yung imahe ni Percy na naaalala ko sa pagkabata namin. Sobrang cute niya at ang pula-pula ng lips niya. Grade 6 kami, nag-iba na ang mukha ni Percy. Medyo umitim na kasi pero red lips pa rin at siya pa rin ang pinaka-neat sa mga lalaki. Pero hindi siya ang pinaka-pogi kundi si Bernard na anak naman kasi ng isang German.
Mula grade 1 hanggang grade 6, si Bernard ang class escort namin. Pero nung kaklase na namin si Percy, grade 5 at grade 6, lagi na rin siyang nanonominate para maging escort. Pero natatalo lang sa botohan o bilang ng nagtataas ng kamay. Pati kasi ako, Kuya Bono, ay nagtataas noon ng kamay para kay Bernard mula pa nung grade 1 kami. Pero si Eliza na siyang muse namin nung grade 6. Siya ang nagno-nominate kay Percy para maging escort kasi naman crush na si Percy. Lantaran. Sina Bernard at Crystal Ann naman noon ay nachichismis na magjowa. Sina Eliza at Crystal Ann ay nagpapalitan lang sa pagiging muse mula grade 1 kami. Pero madalas kapag si Crystal Ann na ang nabotong class president, automatic nang si Eliza ang muse. Ako naman laging class treasurer, kahit wala naman talaga akong nahahawakang pera. Mayaman lang daw kasi kami kaya bagay sa akin ang maging treasurer. Ganon talaga ang impression nila sa amin, Kuya Bono, mayaman. Porke nga malaki at maganda ang bahay ni na Lolo at malawak ang lupain nila, akala nila mayaman na. Para sa akin kasi ay ang pamilya ni na Clarabel ang totoong mayaman. Kaklase ko lang siya nung kinder, pero elementary ay private school na sa bayan siya nag-aral. 3 ang sasakyan nila at kahit hindi kasing laki ng bahay ni Lolo, ang bahay ni na Clarabel ay maganda ito at moderno pa ang design. Hindi ko man magawang maamin sa sarili ko ng grade 6 ako, Kuya Bono, pero sina Eliza at Clarabel ang mga pinagsoselosan ko noon. Kapitbahay kasi ni na Percy sina Clarabel at kapag Sabado at Linggo ay nakikita ko silang nagbabike sa kalsada malapit sa mga bahay nila. At sa school naman ay laging nakadikit si Eliza kay Percy. Grade 5 at grade 6 pa lang, Kuya Bono, ay naranasan ko na yung sakit na dulot ng katotohanang hindi ako crush ng crush ko. First year ako sa high school nung mamatay si Lolo dahil sa aksidente. Mga lasing sila noon, pati ang driver nila dahil nagwanto sawa daw sila sa pag-inom ng alak sa beer house matapos silang manalo sa derby. Na-ospital din si Lola dahil sa high blood nung malaman niya ang nangyaring aksidente kina Lolo. Kaya habang pinaglalamayan namin si Lolo noon ay nakaratay naman sa ospital si Lola. 3 weeks matapos mailibing si Lolo ay inuwi na ni na Tita Lucy si Lola. Pero nakasakay ito sa wheelchair. Tabingi ang mukha at hindi naiintindihan kapag nagsasalita. Sabi nila ay paralyzed na daw ang kalahati ng katawan niya. Noon na nagbago ang buhay ko, Kuya Bono. Ang dating munting prinsesa ng lolo at lola ko ay biglang naging alila na. Oo, Kuya Bono, naging parang buhay ni Cinderella ang buhay ko. Dati nang masungit sa akin sina Tita Lucy at Tita Mary kasi parang nagsiselo sila noon dahil sa special treatment sa akin ni na lolo at lola. Mayroong anak si Tita Lucy na ka-age ko lang, si Samantha, pero pinili niyang doon manirahan si Samantha sa San Carlos City na siyang lugar ng mister niya. Si Tita Lucy kasi ay dito sa Ordaneta nagtuturo noon kaya sa bahay ni na Lola siya nakatira, kasama namin. Malayo ang loob sa akin ni Tita Lucy. Halatang hindi niya ako gusto. Si Tita Mary naman na OFW ay sa tabi ng bahay ni na Lola nagpatayo ng bahay nila. 3 ang anak nila na inaalagaan ng mister niyang si Tito Genesis na tambay at tamad. Hate ni Lolo si Tito Genesis, Kuya Bono. May Cold War sila kaya naman
Pinagbabawalan noon ni Tito Genesis ang mga anak niya na magpunta sa bahay ni na Lolo. Noong wala na si Lolo at si Lola naman ay 50% paralyzed na, wala nang nagtatanggol sa akin. Ang masakit pati si Tita Madel na katulong ni na Lola noon, nanay ni na Arwin at Adele na akala ko dati ay gustong gusto ako, ay naging masungit na rin sa akin noong wala na si Lolo at paralyzed na si Lola. Si Tita Madel ang nagturo sa akin ng mga gawaing bahay dahil utos daw ni Tita Lucy. Noon ko unang naranasan ng mga kasungitan ni Tita Madel kasi pinapagalitan niya ako kapag mali ang ginagawa ko or kung makupad akong kumilos. Pinapagalitan at pinapaalis din niya sina Adele at Arwin kapag tinutulungan ako ni na Adele. Hayaan daw ako para matuto ako. Oo, nahirapan ako, Kuya Bono. Ikaw man ang parang dating prinsesa noon tapos biglang naging alila na lang. Umuungol si Lola at lumuluha kapag nakikita niyang nahihirapan ako noon habang nagtatrabaho. Pero wala siyang magawa kasi hindi nga siya nakakatayo mula sa wheelchair niya at hindi rin nakakapagsalita. Nakikita ko pang parang pinapagalitan niya sina Tita Lucy at Tita Madel, pero ungol lang ang lumalabas na tunog sa bibig niya at senyas-senyas ng isang kamay niya. Hindi naman siya pinapansin ni na Tita Lucy. Kaya noon ay sumusunod na lang ako sa kanila. Nahihirapan man ako ay wala naman akong choice kasi wala naman akong magagawa. Gusto ko mang umalis pero wala naman akong mapupuntahan. Isa pa ay hindi ko naman kayang iwanan si Lola kasi kapag wala akong pasok, ako ang nagpapakain sa kanya, nagpapaligo, nagbibihis. Gayunpaman ay may konting tuwa pa rin naman sa puso ko noon kasi kahit bumaliktad ang mundo ko noon ay nakita kong may ilang tao namang nananatiling mahal ako. Sila ang magkapatid ni sina Adele at Arwin at ang tatay nilang si Tito Modi at syempre ang Tito Rom ko. Kaya lang ay nasa Maynila naman si Tito Rom kaya hindi ko siya nakakasama araw-araw. Pero noong matapos ko ang first year high school, bakasyon noon ay dumating siya. At ang sabi niya, isasama niya na ako sa Maynila. Tiningnan ko ang mukha ni Lola noon. Naging masaya ang mukha niya. Parang gusto niya ang sinabi ni Tito Rom pero hindi pa rin ako sumama kasi hindi ko talaga kayang iwanan ang lola ko. Iingatan ka, aalagaan ka. Third year na ako sa high school, Kuya Bono, nung una ako makipagrelasyon. First love, first relationship, kay Carmon. Kaklase ko siya noon at hindi siya kagwapuhan, Kuya Bono. Walang-wala siya kumpara kina Percy at Bernard na hanggang noong mga panahong yun ay mga crush ko pa rin kahit hindi ko na sila schoolmate. Si Bernard sa private school nag-aaral ng high school at tumira na sila sa bayan. Si Percy naman, second year kami noon at kaklase ko pa siya pero bigla na lang ay dumating ang mami niya at may kasamang matandang lalaki at kinuha siya. Ang lalaking yun daw ang totoong tatay ni Percy. Marami daw siyang ipinakitang litrato nila ng mami ni Percy. Meron pa daw silang litrato na magkatabi sila sa kama, parehong hubad pero natatakpan naman ng kumot ang mga katawan nila. Nagtatawanan ng mga kaklase ko nung nagkwento si Percy tungkol sa litratong yun. Nakikinig lang ako noon at medyo malayo ako sa kanila. Sinadya ko na kasing ilayo ang sarili ko kay Percy noon dahil nga sa akala ko magpinsan kami. Pero kahit iniiwasan ko na siya noon, ay lapit pa rin siya ng lapit sa akin. Kapag may imported siyang biscuit o candy, hindi niya nakakaligtaan bigyan ako. Tinatanggap ko lang pero
sinadya ko pa rin idistansya ang sarili ko pati ang damdamin ko sa kanya. At nasaktan at nanghinayang ako noong malaman kong hindi pala si Tito Roy ang tatay niya. Pero huli na kasi 3 araw lang mula nung dumating ang totoong tatay niya ay umalis na siya sa school namin at sumama na siya sa mami niya at sa Cavite na raw sa natitira. Tumulo ang luha ko noong pinatayo ng teacher namin si Percy sa harap ng klase upang magbigay ng goodbye speech sa amin. Noong matapos ang pagpapaalam niya, lumabas na siya ng pinto at noon ay parang gusto ko siyang sundan, habulin, yakapin. Pero hindi ko yan nagawa. Bakasyon matapos ng 3rd year ko sa high school nung dumating si Tita Mary galing ng abroad at for good na daw siya. Malayong mas masungit si Tita Mary kesa kay Tita Lucy. Noon na rin nila pinaghati-hatian ang perang pinagbentahan ng mga lupa ni Lolo. Dumating din si Tito Rom noon at siya ang nakipag-away kina Tita Lucy at Tita Mary dahil sabi ng dalawang swapang hatiin lang daw sa 4 ang pera. Pero ang sabi ni Tito Rom, paano naman sina Ate Sheena at Kuya Roy? May karapatan din sila sa partehang ito. Asan sila? Bobo ka ba, Romeo? Paano magpapartihan ang patay na at ang nawawala? Mabilis na sagot ni Tita Lucy. Pero ang sagot ni Tito Rom, oo, patay na si Ate Sheena, pero ayan ang anak niya. Siya ang kukuha ng parte ni Ate Sheena. At yung parte ni Kuya Roy, itabi nyo lang. Paano kung dumating siya bigla? Ay, hindi na. Basta hatiin lang natin sa 4 ang pera. Sa'yo, kay ate, at kay mama. Ito naman ang giit ni Tita Mary na siya noong tumututok sa pag-aalaga kay Lola. Pero sabi sa akin ni Tito Rom noon, si Tita Mary lang din ang makikinabang sa perang mapupunta kay Lola. Wala nang nagawa si Tito Rom noon, lalo na nung sabihin ni Tita Lucy na may lupa pa raw si Lolo sa isang barangay at iyon na lang daw ang para kay Tito Roy kung sakali mang dumating ito bigla. 15 na ako nun, Kuya Bono, pero sa totoo lang, wala naman akong interes sa partihan na yon. Naging sobrang saya ko pa rin noon dahil isinama na ako ni Tito Rom sa Maynila. Kaya't noon na rin nagtapos ang kalbaryo ng buhay ko sa kamay ng 2 tita kong bruha. Gabi pa lang noon, matapos ng partehan nila ng pera ay pinag-impake na ako ni Tito Rom dahil sabi niya ay maaga daw kaming aalis. Noong gabing yun, Kuya Bono, ay natulog ako sa tabi ni Lola. Umiiyak ako noon, pati rin siya. Kinabukasan matapos kaming mag-almusal ay pinagmadali ako ni Tito Rom. Dumating din si Arwin at siya ang nagbuhat ng 2 maleta ko. Isinakay niya sa pick-up na minamaneho ng papa niyang si Tito Modi. Binuksan din ni Arwin ang panglikod na pinto ng pick-up noong pasakay na ako at ang mahinang sabi niya ay, mag-ingat ka dun ha, at sana hindi ka makakalimot. Noon, Kuya Bono, ay napatitig ako sa mukha ni Arwin. Isa na siyang makisig na binata noon. Kagagraduate siya ng high school at parang bigla akong nakadama ng kirot dahil magkakalayo na kami ng taong nakasabayan kong lumaki. Sige, ingat ka rin lagi. Sagot ko na lang bago ako tuluyang sumakay sa pick-up. Pero hindi ako mapakali noon, Kuya Bono, dahil may isang tao pa na kailangan kong mapagpaalaman. Si Carmon na siyang boyfriend ko noon. Bago pa kami makarating sa bayan ay nilakasan ko ang loob kong magsalita kay Tito Rom. Sabi ko,
kung pwede puntahan muna namin si Carmon. Bakit? Sino yun? Tanong ni Tito. Napasulyap muna ako kay Tito Modi bago ako hiyang-hiyang sumagot ng, boyfriend ko, Tito. Ah, okay. Taga saan ba yun? Bakit ngayon mo lang kasi sinabi? Sagot niya pero noon ay nagmaniobra na pabalik si Tito Modi. Nagtaka pa ako kasi hindi ko na kailangan sabihin kay Tito Modi kung saan nakatira si Carmon. Alam niya siguro si Arwin o si Adele ang nakapagsabi sa kanya. Kaso busy naman si Carmon noong dumating kami. Nagsasakay sila noon ng sako-sakong talong sa isang elf, kaya't saglit lang kami nakapag-usap. Pawis na pawis siya pero ang ganda pala ng katawan niya. Sabi niya, bibili daw siya ng sarili niyang cellphone pagkabenta nila ng mga talong nila. Noong sakay na ulit ako ng pick-up ay inimikan ako ni Tito Rome. Yan ba ang boyfriend mo, Irene? Opo, Tito. Ka-age mo lang ba yon? Mukhang mature ng konti ah. Matanda po siya ng 4 na taon. 19 na po siya eh. Di college na pala. Hindi po. Kabatch ko po siya, kaklase. Naghinto-hinto lang daw po siya noon kaya naging magkabatch kami. Talaga? Marunong kang pumili ha. Gwapo at ang ganda ng katawan. Biglang tumawa si Tito Modi at ang sabi, iba ka makatitig kanina eh. Halatang takam na takam ka dun kay Carmon. Ah, hindi naman Kuya Modi. Grabe ka naman sa akin. Pero in fairness talaga, excellent ang pagpili mo, Irene. Ang totoo, Kuya Bono, hindi ko nakita ang kagwapuhan ni Carmon. Para sa akin kasi noon ay hindi siya gwapo. Hindi siya pangit pero hindi ko siya nagagwapuhan noon kasi nga ang standard ko ng gwapo ay gaya ni na Bernard at Percy at si Lionel na siyang campus crush ko noong high school kami. Pero mabait si Carmon at saka mature siyang mag-isip. At naging napaka-responsable din niyang boyfriend kahit nung LDR na kami kasi nasa Maynila na ako at siya ay nasa Pangasinan. Sabi pa niya hindi na raw siya nagbimeryenda kung minsan para lang may pambili siya ng load at nang makausap ko siya lagi. Noong 4th year na ako sa TNHS o Tunasan National High School sa Muntinlupa na siyang pinakamalapit na high school sa apartment ni Tito Rome, may mga nanligaw sa akin pero wala akong pinansin sa kanila kasi mahigpit ang paalala ni Tito Rome na umiwas ako sa mga lalaking taga Maynila at isa pa ay boyfriend ko nga si Carmon kahit na hindi ko naman talaga siya ganun kamahal. Noon, iyon ang akala ko pero bakit naging masakit pa rin sa akin noong mabalitaan kong may iba na siyang girlfriend sa Pangasinan? Si Arwin kasi nagbalita sa akin, Kuya Bono, kaya't pinaniwalaan ko. Alam ko kasing hindi ako lolokohin o bibiruin ng ganun ni Arwin at totoo pala talaga kasi umamin naman si Carmon. Ang sabi niya, hindi naman daw niya mahal si Judy Ann. Tinukso lang daw siya kaya naman may nangyari sa kanila. Pero ako pa rin daw ang mahal niya. 4th quarterly exams pa namin noon, Kuya Bono, parang finals. Pero hindi ako makapag-concentrate sa pagre-review dahil nasasaktan ako kapag naiisip ko sina Carmon at Judy Ann. Nawala na rin kasi yung tiwala ko kay Carmon kasi
Sinasabi niyang hindi na raw sila nagkikita ni Judy Ann, pero si Arwin ang nagsasabing nakikita pa rin niya silang magkasama. Para sa katahimikan ko nun, Kuya Bono, ay nakipag-break na lang ako kay Carmon para matapos na. Kaya yun, nagtapos ako ng high school na broken-hearted talaga. Sobrang lungkot ko nung bakasyon na yon bago ako mag-college, Kuya Bono, kasi nasa apartment lang ako maghapon. Nakakalabas lang ako kapag linggo kasi nagsisimba at nagmo-mall kami ni Tito Rome. At isang gabi, buwan na ng Mayo noon, dumating si Tito Rome galing sa parlor niya. Liban kasi sa trabaho niya sa opisina, ay mayroon din siyang parlor bilang other source of income niya. Isanasali niya sa mangkok ang mga binili niyang lutong ulam noon at ako naman ay nagsasandok ng kanin sa rice cooker noong sabihin niyang, "Si Percy, baka dito na rin titira." Natigilan ako sa narinig ko kay Tito. Ang gulo ng buhay ni Priscilla. Hindi na nagtino. Kaloka. Narinig ko pang sabi niya, ang Priscilla na tinutukoy niya ay ang mami ni Percy. Nasa parlor kanina. Inuutangan pa ako. Hiwalay na naman daw siya sa kinakasama niya dati, yung taga Cavite. At si Percy gustong mag-aral ng college, kaya mapapagastos ako ng sagad sa inyong dalawa. Tito, pag-aaralin mo po si Percy? Wala naman akong choice. Di ba, hindi naman siya anak ni Tito Roy? Hindi mo siya pamangkin? Sino nagsabi sa'yo na hindi ko siya pamangkin? At hindi siya anak ni Kuya? Magkaklase po kami dati. Tapos nag-transfer siya at sumama siya doon sa totoong tatay niya, yung taga Cavite po. Hay nako, pakana lang yun ni Priscilla. Nagpa-DNA sila at nalaman ng lalaki na yon na hindi niya anak si Percy, kaya pinaalis silang mag-ina. At saka isa pa, sinabi sa akin ni Kuya Roy noon na siya ang nakabuntis kay Priscilla. Kaya pamangkin ko siya at pinsan mo si Percy. Yun ang masakit na katotohanan, Kuya Bono. Pinsan ko si Percy. Kaya't naging mahirap para sa akin noon ang labanan ng damdamin ko sa kanya. Dati na, childhood crush ko siya at lalo pang umalab ang pagkagusto ko sa kanya noong nasa iisang bahay na kami. Dalawa lang ang kwarto ng apartment ni Tito Rome, kaya si Percy ay sa salas natutulog sa mahabang sofa. Akala ko kilalang kilala ko na siya, pero hindi pa pala kasi nalaman ko ang tunay na ugali niya nung araw-araw na kaming magkasama sa isang bubong. Makulit siya at mahilig mang-asar, pero sa halip na maasar ako ay sa totoo lang natutuwa ako sa ugaling yun ni Percy. Wala talagang boring moments kapag magkasama kami, lalo na kapag wala si Tito Rome. At kahit nandyan si Tito Rome ay nag-aasaran kami, maingay kami. Masipag din si Percy sa mga gawaing bahay, kaya't hati kami sa mga trabaho. Pag ako ang nagluto, siya ang maghuhugas. At sa paglilinis ay sabay kami. Sa kanya yung baba ng apartment, sa akin naman yung taas. Marine transportation ang kursong kinuha niya. Ako naman ay BS Tourism. Pangarap ko kasi noon ang maging isang flight attendant. Masipag din siya mag-aral, Kuya Bono, at nire-respeto ko siya kapag tahimik siyang nagre-review. Pero kapag ako ang nakita niyang nagre-review, guguluhin niya ako. At nung unang pagkakataong gawin niya yun ay napikon ako. Kasi ayoko talaga ng ginugulo ako kapag nag-aaral ako. Umakyat na nga lang ako nun sa kwarto ko para doon na lang magpatuloy sa pagre-review, pero sinundan pa ako at ginulo. Inaway ko na kasi galit talaga ako.
Pero tinatawanan lang ako kaya lalo pa akong nainis. Tinulak ko siya hanggang pinto tsaka ako padabog na sinara ang pinto ng kwarto ko. After 5 minutes, kumatok siya ng marahan sa pinto ng kwarto. Hindi ko pinapansin. Nung tumigil at narinig ko ang mga yabag niya pababa ng hagdan, nakita kong may sulat siyang isinuot sa ilalim ng pinto. Kinuha ko at binasa. Sorry na. I love you. Napaluha ako nung mabasa ko ang maiksing mensahe na yun ni Percy sa sulat. May drawing pa na puso at magandang pagkakalettering. Mahal ko rin kasi siya. Alam ng Diyos yun at kaya ako lumuha kasi masakit na kahit mahal ko siya at mahal niya ako ay hindi pwedeng maging kami kasi magpinsan kami. Dalawang araw ko siyang hindi pinansin noon. Ganon din siya sa akin. Parang iniwasan din ako. At napansin niyo ni Tito Rome na tahimik kami. Isang gabing kumakain kami ay, nag-away ba kayo? Kahapon pa ako naninibago sa inyo Ang tahimik tuloy dito sa apartment. Hindi kayo magulo. Ano bang nangyari? Hindi ako umimik. Nagkunwari ako na hindi ko narinig si Tito pero si Percy ay kaagad nakaisip ng sagot. Finals na kasi Tito Kaya seryoso kami sa magre-review. Okay. Good. Gusto ko yan. Nagseseryoso kayo sa pag-aaral nyo kasi paubos na ang savings ko. Sagot ni Tito. Lusot ang dahilan ni Percy. Kinabukasan noon, umaga, ay nagkasalubong kami sa harap ng banyo. Palabas siya, papasok naman ako at nakangiti kasi siya sa akin kaya nginitaan ko na rin. Pero gaya ng dati ay iniwasan kong tumingin sa katawan niyang hubad. I mean, walang t-shirt. Hindi ko alam noon kung bakit nahihiya akong tingnan ang katawan niya. Pero since that day, naging okay na ulit kami. Balik sa dati, pero never naming pinag-usapan ang tungkol sa relasyon namin. Relasyon na magpinsan kami o relasyon kung ano pa man. Siguro pareho kaming takot sa katotohanan yun. Pareho kaming hindi handang tanggaping magpinsan talaga kami, pero may espesyal kaming damdamin para sa isa't isa. Noong bakasyon, pareho kaming hindi nag-summer. Madalas kaming lumabas noon, namamasyal kung saan-saan, sa Luneta, sa Baywalk, sa Intramuros, para kaming magjowa. Minsan ay sinama pa niya ako sa Cavite, sa mami niya na noon ay may bago na namang kinakasama. At may nasabi ang mami niya noon na nagustuhan ko. Bagay kayo Kayo na ba? Nagkatinginan kami ni Percy noon, pero pareho kami hindi umimik. Mag-aral muna kayo. Baka naman sinasamantala ninyong magkasama kayo sa isang bahay. Bahala kayo. Mahirap mag-asawa ng maaga at walang natapos. Sabi pa ng mami ni Percy na talagang parang gusto niyang panindigan na hindi kami magpinsan ni Percy. Bago mag-alas 3 ng hapon ay bumalik na kami ng Maynila at noong nakasakay kami sa bus sa pinakalikod na upuan, kahit konti lang naman ang pasahero ay natigilan ako sa narinig ko kay Percy. Ano kaya ang totoo? Magpinsan ba talaga tayo o hindi? Nilungon ko siya pero hindi ako nagsalita. Pero alam mo, Erin, kung meron mang isang tao na makakapagsabi ng totoo, hindi ba si Mami yun? Kasi siya ang nagbuntis, siya ang nagsilang sa akin. Hindi pa rin ako nagsalita, Kuya Bono. Kaya lang, kung hindi tayo magpinsan, bakit niya ako dinala kay Tito Rome? At bakit pinag-aaral ako ni Tito Rome kung hindi naman niya ako pamangkin?
Ang gulo, no? Hindi pa rin ako umimik, Kuya Bono, pero kumabog bigla ang dibdib ko sa sumunod na salita ni Percy. Pero Irene, matanong lang kita. Mahal mo rin ba ako? Percy, sa totoo lang, ayoko talaga ng topic na to. Naiintindihan kita. Ako din naman eh. Naiinis ako sa pinsan-pinsan issue na to. Pero Irene, kahit ano pa man, tandaan mo, mahal kita. Noon, akala ko ang wagas na pag-ibig ay sa nobela lang natatagpuan at para bang kay hirap na paniwala. Noong hapong yon pa rin, Kuya Bono, malapit na kami sa apartment nung tumawag si Tito Rome. Pasado 5:00 pa lang noon pero sabi niya ay nasa apartment na raw siya. Asan ba kayo? Tito, malapit na kami. Sagot ko. Bilisan niyo kasi aalis tayo. Uuwi tayo ng Pangasinan. Pagdating namin ng apartment ay nakahanda na ang hapunan namin kahit na past 5 pa lang. Minadali pa kami ni Tito na kumain at ang sabi niya, tumawag kasi si Ate Mary. Dumating na daw si Kuya Roy, ang papa mo Percy. Kailangan mo magpakita sa kanya para makakuha ka ng pera at least para sa pag-aaral mo. Tito, kailangan ko bang sumama? Ito ang sabad na tanong ko kay Tito Rome. Bakit? Kaya mo bang mag-isa dito? Baka hindi lang 2 araw kami doon. Sumama ka na para makita mo na rin si Mama. Sa totoo lang, Kuya Bono, ay miss na miss ko na rin si Lola noon kasi 2 taong mahigit ko na siyang hindi nakikita. Pero may takot talaga sa dibdib ko noon. At parang ayokong marinig mismo mula kay Tito Roy na magpinsan talaga kami ni Percy. Mag-alas 9 ng gabi noong makapasok kami sa gate ng bahay ni Lola. May 3 motor na nakaparada sa harap ng bahay at may ilaw at sound sa likod ng bahay. Parang may nagaganap na salo-salo o inuman. Malamang may bisita si Tito Roy. Bukas ang gate, bukas din ang main door ng bahay, pero napatili si Tito Rome. At ako naman ay nagulat nung makita kong nakadapa si Lola sa sahig at nasa bandang paanan nito ang wheelchair niya. Sa tabi niya ay may basag na baso at natapong tubig. Grabe ang iyak namin ni Tito Rome noong ibangon namin si Lola mula sa sahig at pinaupo ito sa wheelchair niya. Okay naman si Lola noon, Kuya Bono. Lumuluha, umuungol noong yakapin ko siya. Si Tito Rome ay dali-daling sumugod sa likod ng bahay. Sumunod sa kanya si Percy. Binantayan ko naman si Lola, hawak ko ang kamay niya habang panay pa rin ang pagtulo ng luha ko. Sa likod ng bahay ay narinig ko ang malakas na boses ni Tito Rome. Saglit akong tumayo upang silipin sila. Nakita ko, wala naman palang party kundi nagsusugal lang sila. At pati si Tita Madel ay nakaharap sa isang mesa ng mahjong. Sa kabilang mesa naman si Tita Mary at may baraha sa harap nila. Pinapabayaan niyo si Mama? Ikaw, Ate Mary, ang kapal naman ng mukha mo. Nasa iyo ang pera ni Mama pero pinababayaan mo siya. Talak ni Tito Rome kay Tita Mary.
Sumagot din si Tita Mary pero hindi ko naunawaan kasi nagsasabay-sabay sila sa pagtalak. Inilibot ko noon ang mata ko. Wala naman si Tito Roy. Maya-maya'y pumasok na ulit ng bahay si Tito Rome at pasigaw niyang sinabi sa akin na, Irene, iimpake natin ang damit ni Mama. Dadalhin ko siya sa Maynila. Doon na siya sa atin. Mga walang hiya, pinababayaan nila ang mama ko. Mga walang hiya, mga walang puso. Noong mapuno namin ang malaking maleta ay inutusan ako ni Tito Rome na puntahan si Tito Modi. Pero pagbaba ko ng hagdan ng terrace ay may nakasalubong akong matangkad at gwapong lalaki. Irene, bigkas na sa pangalan ko. Arwen? Pupuntahan ko sanang papa mo eh. Tatawagin ko na lang. Sabi niya tsaka mabilis na umalis. Sinundan ko siya ng tingin Kuya Bono at napangiti ako dahil ang gwapo naman na ni Arwin, ang tangkad at magandang pangangatawan. Napakakisig pa niyang maglakad at bigla siyang napalingon. Nahuli tuloy niya ako nakatingin sa kanya. Umarap siya sa akin at ngumiti. Two old friends meet again. Huwag na huwag mong gagastusin ang pera ni Mama Ate Mary. Ibabalik ko siya dito kapag magaling na siya at hahanapin ko sa iyo ang parte niya sa pinagbentahan ng lupa. Ito ang madiing sabi ni Tito Rome noong bago siya sumakay ng pick-up. Nakasakay na kami ni Lola noon, magkatabi kami sa likod. Habang daan ay nagtanong-tanong si Tito Rome kay Tito Modi. Akala ko dumating si Kuya Roy. Asan siya? Tanong niya. Oo, dumating. Umutang lang naman ng pera kay Ate Lucy mo eh. Umalis din. Akala namin babalik din pero hindi naman na bumalik. May cellphone number ka ba niya, Kuya Modi? Walang cellphone. Mukhang mahirap pa sa dagang hayop eh. Napakadungis, napakaitim. Bakit? Ano bang kwento niya? Hindi naman nagkukwento eh. Unang araw niya dito, magkasama kami ni na Lucy at nakikipag-usap sila sa bibili ng lupa sa baryo. Nagkasundo sa 2 milyon pero wala pang available na cash yung buyer kasi gusto ni Roy full payment kaagad. Ayaw niya ng ilang gives. Kaya babalik yun. Hindi ko nga lang alam kung kailan. Noon Kuya Bono ay nakatingin ako kay Percy. Sila ang magkatabi ni Kuya Modi sa harap. Mula nung dumating kami sa bahay, hindi ko pa siya narinig na nagsalita. Nakamasid lang siya sa mga pangyayari at ramdam ko na out of place siya. Inimikan ko siya nung nasa tabi kami ng highway at nag-aabang ng bus galing Baguio papuntang Maynila. Nasa loob lang ng pick-up si Lola at si Tito Rome. Kami ni Tito Modi ang naatasang pumara ng bus. Okay lang ba? Tanong ko kay Percy. Pinilit niyang ngumiti at tumango. Maya-maya ay may dumating na bus at tinulungan ni Tito Modi si Tito Rome na isakay si Lola sa bus. Ang kanyang wheelchair ay isinakay sa istribo. Ako ang huling umakyat ng bus pero bago ako makaakyat ay may narinig akong salita mula kay Tito Modi. Irene, teksan mo naman si Arwin kapag may time ka. Ma'am, sakay na. Narinig kong sabi ng driver. Noon ay nilingan ko na lang si Tito Modi. Pero sa totoo lang Kuya Bono, aminado ako na noong finals namin
ay hindi ko na talaga nahaharap na replyan yung mga forwarded message ni Arwin. Babaeng may edad ang nakatabi ko sa upuan sa bus. Wala na kasing bakanting upuan na pang dalawahan. Hindi ko nga nakita kung saan umupo si Percy eh. Ang nakita ko lang ay sina Lola at Tito Rome sa pinakaunahang upuan. Noon ay naisip ko si Arwin. At bakit si Tito Modi pa ang nagpaalala sa akin na textan ko naman daw siya. Wala alam kung close si na Adele at Arwin sa papa nila. Open sila sa kanya at medyo ilag sila kay Tita Madel. Inassume ko na lang Kuya Bono na baka nababanggit pa rin ako ni Arwin sa papa niya. Noon ngayon nilabas ko ang cellphone ko at ite-text ko sana si Arwin pero biglang pumasok ang text niya. Nakasakay na ba kayo? Ingat lagi ha. Ganon ang text niya. Nireplyan ko naman at doon nagsimula ang kwentuhan namin ng kung ano-ano lang. Hanggang sa hindi ko namamalayang naidlip na pala ako. Maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. Noong magsimula na ulit ang pasukan, second year college na kami ni Percy, nag-resign sa trabaho niya si Tito Rome para maalagaan si Lola sa apartment. Noong wala pa kasing pasok ay kami ni Percy ang nag-aalaga kay Lola. Kakwarto ko si Lola, Kuya Bono, noong bakasyon pa. Pero noong may pasok na ay inilipat na siya ni Tito Rome sa kwarto niya. Pinapaterapi din lagi ni Tito Rome noon si Lola. May makulit pero cute akong kaklase nung second year kami. Si Angelo. Hindi siya katangkaran pero cute talaga. Baby face at komikero. Lagi akong nilalapitan para patawanin hanggang sa minsay nagpumilit siyang ihatid ako. Pero hindi siya pumasok sa apartment. Hanggang gate lang siya. Pagpasok ko ng apartment, masama ang tingin sa akin ni Percy. Sino yun? Tanong niya. May hawak siyang walis noon. Angelo, kaklase kong makulit. Nagpapaligaw ka ba? Ito ang sumunod niyang tanong. Hindi pa naman naliligaw eh. Ewan ko sa kanya. Nagpumilit lang naman siyang ihatid ako. Bakit ba? Huwag mo sasabihin nagsiselos ka. Insan. Huwag mo nga ako mainsan-insan. Oh, bakit? Di ba, pinsan naman talaga kita. Irene, alam mo hindi pa kumpirmado yan. Alam mo yan. O baka gusto mo lang talaga yung Angelo na yun kaya ngayon gusto mo na talagang tanggapin na magpinsan talaga tayo. Prangkahin mo na lang ako. In love ka ba dun sa Angelo na yun? Sasagot pa sana ako, Kuya Bono, pero biglang bumukas ang pinto at nagitla ako nung makita ko si Tito Rome. Ano to? Narinig ko ang usapan nyo. Ano yun, Irene? Percy? Magpaliwanag kayo. Anong nangyayari sa inyo? Bakit hindi ba kayo naniniwala sa akin na magpinsan kayo? Magsalita kayo. Kulang isang buwan ko pa namang nakasama si Percy sa apartment, Kuya Bono, matapos kaming umamin kay Tito na may damdamin kami para sa isa't isa noon pa. Noon pang elementary kami. Pero pinagkadiinan ko naman na wala kaming relasyon ni Percy. Ang tanong pa ni Tito noon ay may nangyari na ba sa amin? Halos magduwit kami ni Percy sa pagsasabing wala kasi wala naman talaga. Noong bumalik si Tito Roy sa Pangasinan at nakuha niya na ang 2 milyon niya, ay dumalaw siya sa amin. Tumira siya sa apartment ng 3 araw at siya din ay walang dudang anak niya si Percy. Lalo na nung tinanong niya si Percy kung may balat daw ito sa puson. Nakatawang sumagot si Percy noon. Meron po.
Gaya ba nito? Sabi ni Tito Roy sabay pakita sa puso niyang may balat nga. Nakita kong namilog ang mga mata ni Percy noon sabay lingon sa akin. Sure ako na akong nakauna sa mami mo. Pero hindi ko siya nirape. Girlfriend ko siya noon at pumayag siyang may mangyari sa amin. Kaya lang, may iba akong nobya noon at mas mahal ko yun. Hindi lang matanggap ng mami mo na hindi siya ang pakakasalan ko kaya gumawa siya ng kwento at kinasuhan pa ako. At habang nasa loob ako ng kulungan, piniperahan pa kami ng mami mo para lang baliktarin niya yung kaso ko. Yung girlfriend ko noon, binenta niya lahat ng meron siya para mabigyan ng pera ang mami mo. At noong mapatunayang inosente ako, nakalaya ako. Pero may malalang sakit ang girlfriend ko noon kaya doon ako sa kanila dumiretso nung makalaya ako. Napaka walang hiya ng mami mo. Ayoko sana magsalita, lalo sa harap mo Percy, pero ama mo ako. Anak kita. Kaya dapat mo lang malaman ang totoong kwento namin ng ina mo. So, yun Kuya Bono. Confirmed na. Pinsan ko nga si Percy at nagdesisyon sina Tito Rome at Tito Roy na ibukod na lang si Percy. May nahanap na room for rent si Tito Rome malapit lang din sa apartment ni Tito at doon siya inilipat. Yun daw ay para matiyak na hindi kami magkakamali. Pero naiinis ako noon sa sarili ko Kuya Bono kasi hindi mawaglit-waglit si Percy sa isipan ko at sa puso ko. Nilalabanan ko ang sarili ko noon na huwag siyang i-text at nagawa ko lang na i-delete ang number niya nung makita kong may kasama siyang babae papasok ng gate ng boarding house niya. Nakaalalay pa kasi siya sa siko ng babaeng yun kaya't alam kong may something sila. Napaluha pa rin ako noon Kuya Bono bago ko i-delete ang number niya. Sabi ko sa sarili ko noon, wake up Irene. Pagkakataon na mismo ang gumigising sa'yo. Kalimutan mo na ang pinsan mo. Noong mga panahong yun, Kuya Bono, ay hindi ako madaling antukin. Kahit anong gawin ko, kahit nakadalawang baso pa ako ng gatas sa gabi, hirap akong makatulog. Si Arwin ang lagi kong ka-text noon, pero hindi ko rin masabi sa kanya ang totoong pinagdadaanan ko kasi nahihiya akong malaman niyang na in love ako sa pinsan ko. Ang tagal ko ring sinanay ang sarili kong wala na si Percy sa buhay ko, Kuya Bono. Siguro nasa 3 buwan. At masasabi ko lang na okay na ako nung umagang kagigising ko lang ay may marahang kumakatok sa kwarto ko. Bumangon ako upang buksan yon at sobra ang gulat ko Kuya Bono nung makita ko si Lola nakatayo sa harap ng pintuan ko. May tungkod siya yung poste ng portable na sampayan at noon Kuya Bono ay napakatamis ng ngiti ni Lola sa akin. Ako na may napaluha sa sobrang tuwa at nayakap ko siya habang lumuluha. Magaling na ako. Narinig ko pang sabi niya. Hindi gaanong malinaw Kuya Bono ang pagkakabigkas ni Lola pero naunawaan ko. Noon Kuya Bono ay napasigaw ako kay Tito Rome. Nagising siya at napaluha din sa tuwa nung makita niyang nakatayo si Lola. Mula noon ay naging masaya na talaga ako Kuya Bono. Tuwing hapon noon ay excited akong umuwi para makita at makasama ang lola ko.
Araw-araw talaga, Kuya Bono, ay bumubuti ang kalagayan ni Lola. Lumilinaw ang salita niya at isang hapong galing ako ng school. Nasa labas pa ako ng pinto ng apartment ay narinig ko ang boses ni Lola. May kausap siya. Pagpasok ko ay dalawang guwapo at mestisuhing lalaki ang nakita kong masayang kakwentuhan ni Lola. Si Percy at ang kaklase niyang ipinakilala niya sa pangalang Clarence. Humalik lang ako kay Lola at takmang aalis na ako. Aakyat para magbihis pero tinawag ako ni Lola at pinaupo sa tabi niya. Tumingin siya sa akin at tumingin din kay Percy bago siya nagsalita. Gusto kong malaman ninyong dalawa na napansin ko kayo nung may sakit pa ako at hindi pa ako nakakapagsalita. Iba ang tinginan ninyong dalawa. Iba ang mga kilos niyo. At hindi yun tinginan at kilos ng magpinsan. Kaya nagpapasalamat ako kay Romeo kasi naagapan niya kayo bago pa kayo tuluyang magkamali. Pero mga apo, sana magsimula ulit kayo bilang magpinsan. Iwaglit niyo ang dati niyong damdamin para sa isa't isa. Ikaw, Percy, mahalin mo ang girlfriend mo ngayon para tuluyan mo nang makalimutan yung maling damdamin mo para kay Irene. Mahal ko naman talaga si Leia eh. Mabait siya, Lola. Hayaan mo, minsan isasama ko siya dito para makilala mo siya. Sa totoo lang, Kuya Bono, pakiramdam ko ay nalulusaw pa rin ako noon sa mga narinig ko kay Percy. Akala ko, dahil sa ilang buwan na hindi kami nagkausap at nagkita ay nakamove on na ako sa kanya. Pero hindi pa pala. Dahil nung kasama ko siya sa salas noon habang kausap si Lola, ay hindi pa rin normal ang pagtahip ng dibdib ko. At umugong pa rin sa utak ko, Kuya Bono, yung sinabi niya noon sa bus na, tandaan mo, mahal kita. Iniiyak ko na lang, Kuya Bono, kapag ganong parang mababaliw ako sa pagtataboy kay Percy sa isipan ko. Minsan nga noon, gusto ko pang uminom ng gamot. Kahit anong gamot, basta lang mag-collapse ako. Mawalan ng malay, mawalan ng buhay. Bahala na. Hirap na hirap ako, Kuya Bono. Habang tinuturuan ko ang sarili kong kalimutan si Percy ay siya namang kulit ng utak ko at siya pa rin ang laman nito. Dahil dun, Kuya Bono, kahit hindi ko gaanong mahal si Angelo ay sinagot ko na siya. Nagrebelde ang utak ko nun, Kuya Bono. Parang hindi ko na alam ang ginagawa ko noon. At noong ayain ako ni Angelo sa bahay nila, sumama pa ako. Uminom kami ng alak at doon ay naibigay ko kay Angelo ang pagkababae ko. Bakasyon na ulit nung tuluyan ng magaling si Lola at siya ang nag-ayang umuwi ng Pangasinan. Marami siyang plano noon, Kuya Bono. Kukunin daw niya ang pera niya kay Tita Mary at ibibigay niya sa akin. Ibebenta din daw niya ang malaking bahay at magpapatayo siya ng katamtamang laki ng bahay sa lote niya dito sa Moncada, Tarlac. Taga dito kasi si Lola, Kuya Bono, at may namana din siyang lote mula sa magulang niya noon na dati ay tinatamnan lang ng gulay ng mga pamangkin niya. O Kuya Bono, obvious naman na nandito ako sa Moncada ngayon at oo din, dito na rin ako nakatira sa bahay na pinatayo ni Tito Rome para sa sarili niya. Pero bibitinin ko muna kayo tungkol sa kasalukuyan. Balik pa po tayo sa nakaraan.
So noong bakasyong yun, matapos ng second year ko sa college ay umuwi kami ng Pangasinan. Kaming tatlo ni na Tito Rome, si Lola at ako. Si Percy naman noon ay nagpunta sa Bicol, kung saan nakatira ang papa niyang si Tito Roy at ang kinakasama nitong si Tita Camila. Hindi mabait si Lola nung kumprontahin niya ang dalawang anak niyang babae, lalo na si Tita Mary na wala nang mailabas na pera mula sa share ni Lola sa nabintang lupain ni Lolo. Sobra ang galit ni Lola noon, bagay na nagpanerbiyos kay Tito Rome, lalo na noong kapain ni Lola ang dibdib niya na parabang may naramdaman siya. Sabi ni Tita Mary, mag-a-abroad na lang ulit daw siya para mabayaran niya ang nagastos niyang pera ni Lola. Ang sumunod na ginawa ni Lola ay naghanap sila ni Tito Modi ng buyer ng lupa't bahay. Sabi niya, ang malaking bahagi na mapagbebentahan ng lupa at bahay ay ibibigay daw niya sa akin. Sabi pa niya noon, kaya siguro binigyan pa ako ng isang pagkakataong mabuhay dahil hindi rin gusto ng Diyos na iiwanan kitang kawawa at walang-wala. Alam mo ba, Erin, nung nakakonfine ako sa ospital, nakita ko ang mami mo. Buhay na buhay siya at inaabot niya ang kamay niya sa akin. Hindi ko makakalimutan ang panaginip kong yun at paraan niya siguro yun para ipaalala sa akin na hindi ka dapat maging kawawa. Kaya habang buhay ako, Irene, gagawin ko ang lahat para maging mabuti ang kinabukasan mo, Apo. Si Adele ang lagi kong kasama nung bakasyon. Kami ang namamalengke at siya na rin ang kasakasama namin noon sa bahay kasi sa iba na namamasukan ng mama niyang si Ate Madel. Si Arwin naman noon ay pumapasok sa construction kaya hindi namin siya nakakasama. Pero sa totoo lang, sa gabi sana, may time siyang dumalaw kina Lola pero lagi niyang sinasabi sa text na masakit ang katawan niya, pagod siya. Hinahayaan ko na lang. Makulit si Angelo noon, Kuya Bono. Pinipilit niya akong umuwi na ng Maynila dahil miss na daw niya ako. If I know, nakaisip na siguro siya ng taktika para maulit yung nangyari sa amin na sa totoo lang ay pinagsisihan ko ng sobra, Kuya Bono. Yun ang dahilan kung bakit ayaw ko na rin talagang lumapit kay Arwin kahit na may damdamin rin ako para sa kanya. Sa totoo lang, welcome ako sa bahay nila lalo na kapag nandun si Tito Modi. Parang bahay ko din yun, bahay nila noon. Kaya lang that time nga na hindi na ako malinis ay parang pakiramdam ko'y hindi ko na rin deserve ang atensyon o pagmamahal ni Arwin. Kaya lang may isang gabing hinihintay ko si Adele kasi pupunta kami sa gym ng barangay. May pa-concert kasi noon na live band at manonood nga kami. Pero 9:00 na ay wala pa si Adele. Tinawagan ko pero ang sabi niya ay hindi raw siya makaalis dahil nagsusuka ang Kuya Arwin niya. Lasing na lasing daw. Asa si Tito Modi? Tanong ko ba kay Adele noon? Ando na sila sa Jimmy, kasama si Mama. Nasukaan nga ako ni Kuya eh. Kaliligo ko lang. Ba't ganun, Ate Irene? Parang nahihirapang huminga si Kuya. Alalang sabi pa ni Adele. Dahil doon, Kuya Bono, ay humangos akong pumunta sa bahay nila at nadatnan ko ngang nakabulagta sa salas nila si Arwin at puro suka ang sahig nila na noon ay pinupunasan naman ni Adele habang nakatakip ang ilong niya. Anong gagawin natin, Ate Irene? Tulirong tanong niya sa akin. May napanood ako sa TV. Paliguan natin. Hilain natin sa banyo.
Buhusan natin ng tubig para mahimasmasan. Naku kaya ba natin yan? Ang laki-laking tao niyan. Kaya natin yan. Tulong tayo. Hihilain lang natin. Sa kabilang kamay ka, sa kabilang naman ako. Halika na, Adele. Parang ayaw ni Arwin ang paghila namin sa kanya sa loob ng banyo. Parang kumukontra siya pero masyado siyang hilo kaya't kumakawag-kawag lang siya. Muli pa siyang sumuka sa loob ng banyo at nasukaan niya ang damit niyang basa na rin lang ng tubig kaya't sabi ko kay Adele, hubarin niya na ang damit ng kuya niya. Sumunod naman agad si Adele pero pinipigilan ng kamay ni Arwin ang t-shirt niya na parang ayaw niyang hubarin namin. Wag. Paanas niyang sabi. Puro suka ka na kuya eh. Sabi ni Adele tsaka hinablot bigla ang t-shirt ni Arwin at nahubad nga ito. Pero biglang tinakpan ni Arwin ng kamay niya ang bahaging iyon ng dibdib niya na may tattoo. Nakita ko na bago pa niya matakpan. Nakita rin ni Adele at nagkatinginan kami ni Adele. Nabasa ko ang pangalan ko sa tattoo na yun ni Arwin. Mahal kita, Irene. Ngayon ko lang nakita yan, Ate Irene. Mahinang sabi ni Adele. Hindi ikaw to. Ibang Irene to. Narinig kong sabi ni Arwin tsaka nagtangkang tumayo pero gumewang at napaluhod. Pero yumugyog ang balikat niya tanda ng pag-iyak. Nagkatinginan na lang ulit kami ni Adele. Kumuha na ng tuwalya. Utos ko kay Adele. Nakaharang sa pinto ng banyo ang nakaluhod na si Arwin noon kaya't kinailangan kong bahagya siyang itulak para makadaan din ako. Gaya ng ginawa ni Adele. Pero nung padaan ako'y hinawakan ni Arwin ang kamay ko. Inila ito kaya't napaupo din ako sa harap niya. Patuloy siya sa pag-iyak at humigpit pa ang hawak niya sa kamay ko. Arwin, tahan na. Pag nawala yung kalasingan mo, pag-uusapan natin yung problema mo. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Irene. Bakit ka umiiyak? Bakit naglasing ka? Mahal kita. Kaya ako uminom para magkalakas loob akong sabihin sa iyo na mahal kita. Pasensya ka na. Hindi ko na kayang pigilan eh. Mahal na mahal kita, Irene. Sana magawa mo ring mahalin ako. Hindi na kami tumuloy ni Adele sa gym nung gabing yon. Nanood na lang kami ng TV sa salas nila nung makatulog si Arwin. Si Adele man ay nagulat sa nalaman niyang mahal pala ako ng kuya niya. Ayon pa sa kanya, nakadalawang girlfriend naman daw si Arwin pero parehong hindi nagtagal. Ate Irene, nakakahiyamang tanungin pero may feelings ka din ba para kay kuya? Adele, may boyfriend ako sa Maynila eh. Nakita ko ang lungkot sa mukha ni Adele sa sinabi ko. Pakiramdam ko siya man ay nasaktan kaya ang sabi ko, Adele, sorry ha. Hindi ko naman kasi alam pero yung sagot sa tanong mo kung may damdamin din ako para sa kuya mo, syempre oo. Mahal ko siya. Mahalaga siya sa akin, kayong dalawa. Para ako na kayong kapatid eh. Naiintindihan kita, Ate Irene. Huwag ka na makonsensya kay kuya. Lalaki naman yan, tsaka isa pa. Lahat naman dadaan sa ganyang kabiguan, di ba? Oo, tama ka. Lahat tayo masasaktan dahil sa pag-ibig. Pero mga pasakit na yon, magpapatatag sa atin, Adele.
Second week ng Mayo noong bumalik kami ni Tito Rome sa Maynila dahil tinawagan siya ng kumpanya na pinag-applyan niya. Magtatrabaho na ulit siya kasi magaling na si Lola. Sumama na ako sa kanya kasi magpapa-enroll na rin ako. Nagpaiwan si Lola dahil hindi pa siya nakakahanap ng siguradong buyer sa bahay at lupa. Sa totoo lang Kuya Bono, kung ako lang ang tatanungin at kung may karapatan lang akong magdesisyon, ayoko sanang ibenta niya ang bahay na yun kasi marami kaming memories doon, lalo na ang mga memories ni Lolo. Sabi ko nga kay Lola noon, Lola, hindi ko naman kailangan ng malaking halaga ng pera. Pinag-aaral naman ako ni Tito Rome at pangako Lola, magtatapos ako ng pag-aaral. At susuklian ko ang mga sakripisyo ninyo ni Tito Rome sa akin. Pag nakatapos ako, magtatrabaho ako. At syempre kalaunan, mag-aasawa. Yung mapapangasawa ko ang magbibigay ng bahay sa akin, di ba Lola? Kaya sana, huwag mo nang ibenta yung bahay. Ang dami nating mga memories dito. Irene, bata ka pa kasi kaya ganyan ang pananaw mo. Pero itong masasabi ko sa'yo, may bigat sa dibdib ko na walang napunta sa'yo. Kung buhay ang mami mo, tiyak magwawala yon. Para sa katahimikan ko, Irene, kaya gagawin ko to. Kaya hayaan mo na lang ako. Pero hindi nabenta ang bahay, Kuya Bono. Hanggang ngayon, andun pa yung bahay. May buyer na si Lola noon. Nakapag-down na ngayong tao eh. Pero may masamang nangyari. Nag-away sina Lola at Tita Mary. Matinding away at inatake ulit si Lola. Pero hindi na siya nakaligtas. Unang araw ng klase namin nung tumawag si Tito Modi tungkol sa nangyari kay Lola. Umuwi kaagad kami, ako, si Tito at si Percy. Nagwala si Tito nung makita niya si Tita Mary. Sinabunutan niya at pinagsasampal habang umiiyak at kahit napakaraming tao sa lamay. Umuwi din noon sina Tito Roy at Tita Camila mula sa Bicol at sila na ang tumira sa bahay na yon. Pero ang sabi niya ay pansamantala lang daw kasi kapag may buyer na ulit ay aalis din sila at magtatayo na lang daw sila ng maliit na bahay. Yung unang buyer kasi ay umatras at binawi pa ang down payment na naibigay niya na. Mapamanhiin siya Kuya Bono at hindi raw magandang senyalis para sa kanya ang pagpanaw ni Lola. Ang pagkawala ni Lola ang pinakamalungkot na pangyayari sa buong buhay ko, Kuya Bono. Punong-puno din ng galit ang puso ko noon para kay Tita Mary, pero iniiyak ko na lang. Noong libing ni Lola, nahimatay pa nga ako dahil dun sa sobrang bigat sa dibdib ko. Nasalo ako ni Percy na siyang katabi ko noon sa Memorial Park. At noong magkamalay ako ay mukha pa rin ni Percy na puno ng pag-aalala ang una kong nakita. Pinapaypayan niya ako at noong bumangon ako ay tinulungan pa niya ako at kaagad niyang binuksan ng mineral water at pinainom ako.
Kaso paglingon ko doon sa kinaroroonan ng mga tao na noon ay kasalukuyang nagdadasalang pari at muli din akong napaiyak na naman. Hinawakan ni Percy ang kamay ko noon, sumandal ako sa dibdib niya at doon ako umiyak. Naramdaman ko din ang isang kamay niya noon sa likod ko. At sabi niya, magpakatatag ka, Irene. Andito lang ako pag hindi mo na kaya. Si Tito Rome ang nakahanap ng buyer sa bahay at lupa. Kaklase niya nung high school ang buyer at naka-schedule ang meeting nila ng December 27 na birthday ko pa. Kaya sabi ni Tito Rome ay sa Pangasinan na lang daw ako magbe-birthday. Kaso Paskong Pasko, Kuya Bono, ay napasugod kami ng uwi ng Pangasinan dahil sa tawag ni Tito Roy kay Tito Rome na noon ay naglalagay ng pera sa mga pulang sobre para sa mga inaanak niyang inaasahan niyang magdadatingan sa apartment. Iba ang tingin ni Tito Rome sa akin habang kausap niya si Tito Roy sa cellphone. Kahit nung ibaba niya ang kanyang cellphone ay sa akin pa rin siya nakatitig. Irene, may babae daw na naghahanap sa'yo. Siya daw ang tunay mong ina. Sa totoo lang, hindi ko pinaniwalaan yun, Kuya Bono. Pero kinausap din ni Tito Rome ang babaeng yon at dahil sa napag-usapan nila ay nagdesisyon kaming umuwi na lang. Marami daw siyang dalang ebidensyang magpapatunay na anak niya ako. Umuwi kami upang tingnan yung mga ebidensyang yon na dala-dala niya. Pero sa totoo lang, mukha pa lang niya, Kuya Bono, ay malaking ebidensya na kasi kahawig ko siya. Marami siyang dalang mga lumang litrato namin nung baby pa ako at si Mami, or yung kinilala kong Mami na ayon sa kanya ay lesbiana daw ang Mami ko at live-in partner daw sila noon. Hindi nga mapaniwalaan na Tito na lesbiana ang kapatid nila kasi ayos babae naman daw ito noon, nagme-makeup pa at sexy pang manamit. Pero si Tita Lucy ang nagsabi ng ganito. Kaya siguro hindi siya mapirmi dito sa bahay noon dahil hindi niya mailabas ang totoong pagkatao niya dito. So yun, Kuya Bono, buhay pala ang nanay ko. Pero hindi ako sumama sa kanya sa Ilocos. May pamilya na rin siya at may kaya naman daw ang buhay nila kasi sinuwerte siya sa pangalawang asawa niya. Noong tanungin ko naman kung sino ang aking ama, ay hiyang-hiya siyang umamin na ako daw ay anak niya mula sa isa sa mga customers niya noong nagtatrabaho pa siya bilang isang bayarang babae. At hindi niya alam kung sino ang nakabuntis sa kanya. At noon daw, Kuya Bono, ay talagang hirap na hirap siya at hindi niya ako kayang buhayin kaya't ibinigay niya ako kay Mami na karelasyon pala niya noon. Kaya hindi na rin nabenta yung bahay, Kuya Bono, kasi wala naman pala akong karapatang magmana talaga ng kahit ano mula kina lolo at lola. Ang tanong ko noon kay Tito Rome, Tito, pag-aaralin mo pa rin ba ako kahit na hindi mo pala ako pamangkin? Ngumiti siya, Kuya Bono, tsaka niya ako niyakap. Pamangkin kita, Irene, at mahal kita.
Pinagbigyan ko naman ang nanay ko sa hiling niya noon na makasama daw niya ako ng bagong taon, Kuya Bono, kaya December 30 ay nagpunta kami ni Tito Rome sa Candon, Ilocos Sur, kung saan nakatagpo pa nga ng love life si Tito Rome sa katauhan ng matandang binatang si Tito Oscar, kapitbahay ni nanay. Natuwa akong makilala mga kapatid ko sa ina. 3 sila, sina Jeric, Diane at Brian. Ako ang panganay ni nanay. Mabait din ang asawa niyang si Tito Manuel at magaling pang magluto at napakamaasikaso. Nangako ako sa kanila na babalik ako kapag graduate na ako sa college. February 14, Valentine's Day, gabi, ay kinatok ako ni Tito Rome sa kwarto ko. Kararating ko lang din noon kasi nag-date kami ni Angelo. Dinner date lang at alam kong bad trip siya kasi hindi ko na pinagbigyan yung isa pa niyang paanyaya. Alam ko na kasi yon at sabi ko sa kanya, hindi na mauulit iyon at kung maulit man yon ay kapag kasal na kami. Ang sabi niya, sige, pag 21 na tayo, magpapakasal na tayo ha. Alam mo naman sigurong solong anak lang ako at gusto ko nang bigyan ng apo ang mami ko. Angelo, 21 para mag-asawa? Seryoso ka? Matagal na akong seryoso sa'yo, Irene. Ikaw lang naman ang hindi eh. Akala mo ba hindi ko nararamdaman na parang hindi ako ang priority mo? Pero inuunawa lang kita at hindi lang ako umiimik kasi nga nag-aaral pa tayo. At alam ko din hindi ako perfectong boyfriend kaya hindi ako nagde-demand sa'yo. Pero kung sa pagiging seryoso, seryoso ako. Kasi mahal kita at kaya ko magsalita ng patapos. Ikaw, Irene, ang gusto ko mapangasawa. Naging palaisipan ko ang sinabing yun ni Angelo. Kahit nung nasa bahay na ako at nagbibihis na, matapos niya akong ihatid gamit ang kotse ng daddy niya. Aminado ako noon, Kuya Bono, na maliit na bahagi lang ng puso ko ang okupado ni Angelo at para siyang dekorasyon lang noon sa buhay ko. Masabi lang na may boyfriend, pero tingin ko mas mahal ko pa nga si Arwin kaysa sa kanya. Kaya lang, nag-iwasan na rin kami ni Arwin kasi gusto ko na lang manatili yung dati niyang respeto at paggalang sa akin na alam kong masisira kapag nalaman niyang hindi na ako malinis. Siyempre, malalaman niya yun kapag naging kami. Gusto ko na lang din na makatagpo siya ng ibang mas okay sa akin. Disenteng tao kasi si Arwin, Kuya Bono. At alam kong kaya hindi na rin siya nagparamdam ay dahil nasabi na sa kanya ng kapatid niyang si Adele na may Angelo na ako. At hindi siya yung tipong lalaking poporma sa babaeng may minamahal ng iba. Natigil lang ang kaabalahan ng isip ko tungkol kina Arwin at Angelo nung kumatok si Tito Rome at nung buksan ko ay nasa baba si na Percy, lasing. Bumaba naman ako at nakita ko sila sa salas. Nakahiga sa sofa si Percy, gaya ng kung paano siya humiga noong doon pa siya nakatira. Si Clarence naman ay nakaupo at biglang tumayo nung makita ko. Bumati ng magandang gabi. Ba't lasing yan? Tanong ko kay Clarence. Nag-inuman kami sa bar eh. Nag-aya ng umuwi. Pero dito naman yung tinuro niyang uuwian niya kaya dito ko hinatid. Kasi susunduin ko pa si Leia. Bakit mo susunduin si Leia? Tanong ko.
Si Leia, Kuya Bono, ang girlfriend ni Percy. Lasing din kasi. Nagwala pa nga kanina. Nag-break kasi sila ni Percy kaya masama ang loob. Sige ha, alis na ako. Pagkasara ko ng pinto nung umalis si Clarence ay tumayo ako sa harap ni Percy. Tulog siya, lasing na lasing. Pero napakagwapo talaga ni Percy, Kuya Bono. Ang pula ng labi, ang kinis ng mukha, ang gwapo. At hindi ko siya pinsan. Inopen ko ang electric fan tsaka ako tinapat sa kanya. Pinatay ko ang ilaw sa salas tsaka ako humakbang palapit ng hagdan upang umakyat na sa kwarto ko pero narinig ko siyang nagsalita. Irene. Sinindi ko ulit ang ilaw, Kuya Bono, tsaka ako umupo sa isang sofa katabi ng ulo niya. Bakit? Happy Valentine's Day sa'yo. Same to you. Ba't ka ba naglasing? Hindi siya sumagot, Kuya Bono. Ang malakas niyang paghinga ang narinig ko. Gusto mo bang sumuka? Para maalis yung alak sa katawan mo, kukuha ko ng susukaan mo. Hindi ako nasusuka. Nahihilo lang ako. Inaantok. Namiss ko lang itong sofa na to. Namiss ko kayo. Namiss kita. Irene, natatandaan mo pa yung sinabi ko sa'yo noon sa bus? Yung sinabi ko na tandaan mo? Tama ako, di ba? Tama yung pakiramdam ko noon pa man na hindi tayo magpinsan. Matulog ka na lang, Percy. Bukas na lang tayo mag-usap kapag hindi ka nalasing. Sabi ko sabay tayo pero naramdaman ko ang paghila niya sa pajama ko. Kahit lasing ako, alam ko ang sinasabi ko. Mahal na mahal kita, Irene. Buksan mo sana ulit ang puso mo para sa akin. Noong paakyat ako ng hagdan, narinig ko ang marahang pagsara ng pinto ng kwarto ni Tito Rome. Duda ko nakinig o nanilip siya. Pahigaan ako sa kama ko noong marinig ko ang mga katok sa pinto. Nagdalawang isip akong buksan yon kasi baka si Percy yon. Pero narinig ko ang boses ni Tito Rome kaya binuksan ko na. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong niya. Sige po, Tito. Umupo siya sa gilid ng kama ko at matamang nakatingin sa akin. Irene, iniiwasan ko makialam tungkol sa love life mo kasi alam kong pribado yan. Pero ramdam kong naguguluhan ka. Pasensya ka na pero hindi mo alam na nakausap ko din si Kuya Modi at nalaman kong yung anak niyang si Arwin ay in love din pala sa'yo. At noon ko pa alam na may something kayo ni Percy pero may boyfriend ka din, si Angelo. Kaya naisip ko baka naguguluhan ka. Oo, Tito. Naguguluhan ako pero mas nananaig sa akin yung pangako ko kay Lola na magtatapos ako ng pag-aaral.
at susuklian ko ang mga sakripisyo niyo sa akin. Okay, mabuti naman kung ganun, pero Irene, kapag gulong-gulo ka na, pag may problema kang hindi mo kaya, kung pwede, huwag ka nang lumayo para maghanap ng karamay. Nandito lang ako, ha? Sige, Tito. Salamat. Nakipag-break ako kay Angelo dahil gusto kong mag-concentrate sa pag-aaral ko. Okay lang naman sa kanya kasi ganun din ang gagawin niya. Ganun din ang gagawin niya kasi kinukuha siya ng tito niya sa US at kailangan din niyang pagbutihan ng pag-aaral niya kasi gusto niyang maging impressive ang grades niya. Yun ang sabi niya sa akin. Pero ang sabi sa akin ni Carlo na best friend niya ay may sama daw ng loob sa akin si Angelo. Pinatagal ko pa daw while ramdam naman daw niyang hindi talaga ako masaya sa relasyon namin. Sa totoo lang, Kuya Bono, naramdaman ko kasi noon na parang inoobserbahan ako ni Tito Rome at mataas ang expectation niya sa akin at ang pinakaayaw kong gawin noon ay ang biguin siya. Kinausap ko din si Percy na huwag muna niya akong guluhin. Mula kasi nung matulog siya sa apartment, lagi na siyang pumupunta at nangungulit. In-explain ko sa kanya ang gusto kong mangyari na magko-concentrate muna ako sa pag-aaral ko kasi gusto kong subukang magtapos na hindi lang basta graduate kundi with flying colors sana para din madali lang ako makahanap ng trabaho kung maganda ang academic records ko. Inunawa naman ako ni Percy. Mula noon ay iniwasan niya nang magpunta sa apartment pero medyo nag-guilty ako nung maghinto siya ng pag-aaral at na-obsess siya sa pagtatattoo. Nag-enroll pa siya ng tattoo class hanggang sa nakikita ko na lang sa Facebook post niya na nagtatattoo na rin siya. Hinayaan ko na lang ni hindi nga ako nagre-react sa mga post niya kasi sa totoo lang hindi ako masaya sa paghihinto niya sa pag-aaral at pagbaling niya sa pagtatattoo. December 2018 ay ikinasal si Tito Roy kay Tita Camila kahit na noon ay malaki na ang anak nila. Umuwi kami ni Tito Rom noon at inasahan kong andun din si Percy pero nabigo akong makita siya doon. Nagtaka ako noon kung bakit hindi man lang siya nag-attend sa kasal ng papa niya. Noong gabi ng kasal ni Tito Roy ay may sayawan at pinilit ako ni Adele na makisayaw. May itinurong babae si Adele sa akin. Sabi niya, Irene din daw ang pangalan at nililigawan daw yun ng kuya niyang si Arwin. Ewan ko kung bakit bigla akong nakadama ng bahagyang pagseselos noon. Maganda kasi ang Irene na yun at sexy pa. Morena pa pero makinis. Ganon kasi ang gusto kong balat, Kuya Bono. Morena na makinis. Hindi kagaya ng skin ko na makinis naman pero maputi kasi kahit hindi naman ako nagpapaputi. Kung ano nga lang ang sabon ni Tito Rome, yun din ang sabon ko. Irish Spring na original scent. Noong mawala na sa sayawan si Irene, nawala din sa paligid si Arwin. Hula namin ni Adele noon ay inihatid ni Arwin si Irene. Konti na lang ang tao noong mga bandang alas 12 na ng madaling araw at in-announce na ng MC na last 3 public dance na daw yun. Yung panghuling tugtog, tandang-tanda ko pa, Make You Feel My Love ni Adele. Parang tumambol ang puso ko noong ang unang makita kong pumasok ay si Arwin at diretso ang tingin sa akin.
Ang gwapo ni Arwin nun, Kuya Bono. Lalaking lalaki dahil sa maiksi niyang gupit na halos kalbo kasi kagagraduate niya lang noon ng criminology. Isinayaw niya ako pero ni halos hindi kami nag-usap kasi malakas ang tugtog at ramdam kong hindi siya komportable. Evening shadows and the stars. Usapan namin ni Adele, nasa bahay siya matutulog pero umuwi muna siya at magpapalit lang daw ng damit. Malapit lang naman kasi ang bahay nila pero pagbalik niya, ang sabi niya, Ate Irene, pwede ka daw bang kausapin ni Kuya? To make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I would never do you wrong. Sa waiting shed malapit sa bahay kami nag-usap ni Arwin. Maingay pa kasi noon sa sayawan dahil nagpatuloy sa pagsasayaw ang mga matatandang nakainom. Buti nagawa kong kausapin ka na hindi ako nakainom. Nakangiting sabi ni Arwin. Gusto ko lang sabihin, Irene, na mula noon hanggang ngayon, minamahal pa rin kita. Ayan, nasabi ko na sa wakas. Pero ramdam ko din naman na iba ang pagtingin mo sa akin at mabigat ang karibal ko sa'yo. Si Irene, sinagot na ako kanina. First girlfriend ko siya, pero hindi siyang first love ko. Ikaw. Okay. Alam ko naman na yan, Arwin eh. Pero ngayon kasi sarado ang puso ko. At yung sinasabi mong karibal, wala din. Kung mahal mo naman si Irene, hindi, go lang. At least, ikaw graduate ka na. Oo, pero maaga pa naman, di ba? Malay mo, hindi kami magkatuluyan ni Irene. At baka lang, magkaroon din ako ng espesyal na lugar sa puso mo. Someday, di ba? Nasa puso kita, Arwin. Mula noon hanggang ngayon. Pero hindi ko talaga sure kung anong klaseng pagpapahalaga sa iyo yung nararamdaman ko kasi sabay tayong lumaki. Alam ko yan. At yan ang dahilan kung bakit ang tagal kong nahirapang magtapat sa iyo. Nakakaalangan kasi talaga. Pero at least ngayon nasabi ko na. Magaan ng dibdib ko ngayon, Irene, kasi na-express ko na ang matagal ko nang gustong sabihin sa iyo. The storms are raging on the rolling sea. April 12, 2019, graduation ko sa college. Si Tito Rome ang nagsabit ng medalya ko. Paglabas namin ng hall, may isang lalaking humarang sa amin. May dala siyang flowers at malaking box ng regalo. Si Percy. Nung iabot niya ang flowers, ang sabi niya, ang tagal kong hinintay to, Irene. At kahit sa harap ni Tito Rome, hihingi ako ng pahintulot sa'yo na ligawan ka. Nagtrabaho muna ako, Kuya Bono, after kong makapasa sa board exam. Napasok ako sa isang private company sa Quezon City at ramdam na ramdam ko ang presence and devotion ni Percy noon kasi lagi akong sinusunto. May sarili na siyang tattoo shop noon at may business pa siyang iba. Nag-franchise siya ng Zagu at may barbershop din siya. Nung time na yon, nakikinabang na si Tito Roy sa kita ni Percy. Sa totoo lang, believe kami kay Percy kasi kahit naginto siya ng pag-aaral ay naging business-minded naman siya. Hinayaan ko siyang manligaw pero kahit noong magka-pandemic na March 2020 ay hindi ko pa rin siya sinasagot.
Kaya lang tumira siya sa apartment ni Tito Rome noong pandemic at doon na kami natuluyan. Hindi ko pa nga siya sinasagot ay may nangyari na sa amin. Sinagot ko lang siya kinabukasan kasabay na rin ng pagtatapat namin kay Tito Rome na kami na. Sabi ni Tito Rome, akala daw niya ay noon pa kami magjowa. Nito lang June 2021 kami nagpakasal, Kuya Bono. Simpleng okasyon lang yon. Hindi kagaya ng magarbong plano ni Percy. Seremonya sa simbahan din sa restaurant ang reception. Dumalo lahat ng friends namin maging sina Adele, Arwin at Irene na going strong din naman noon. January 2022 nung mag-resign si Tito Rome dahil stress na daw siya sa company nila. Binenta niya ang parlor niya at nagpatayo siya ng bahay dito sa lote ni Lola dito sa Moncada, Tarlac. Simpleng bahay lang ang plano ni Tito pero nag-contribute kasi si Percy kaya sumos siya lang design. Nagtayo din ng business si Tito dyan sa bayan, parlor din at siya namang kanyang source of income. Ako naman ang hindi na pinabalik ni Percy sa trabaho nung magluwag na ang pandemic. Samahan ko na lang daw si Tito dito sa Moncada. Nakatira si Percy sa shop niya. May kwarto siya doon pero 3 beses sa isang linggo ay umuwi siya dito para makasama ako. Dati ay naging problema namin ang magka-baby at noon ko pa rin gustong sumulat sa iyo, Kuya Bono, pero naisip kong sisimulan ko lang ang kwento ko kapag may laman na ang tiyan ko. Last week, nag-positive na sa wakas sa mga pitikit na ginamit ko kaya't masaya ko nang tatapusin ang kwento kong ito. Pasensya na lang kung napahaba, Kuya Bono, kasi wala naman talaga akong ginagawang masyado sa araw-araw kaya marami akong time na magsulat. Pero dito ko natatapusin at maraming salamat in advance kung ito ay mababasa mo rin kahit napakahaba na. Gumagalang at nagpapasalamat, Irene.